Namaste. Ako si Dr. Shiva Singh Shekhawat, isa akong Senior Consultant Obstetrician at Gynecologist sa Apollo Women's Hospital, Chennai. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa perimenopause at ang mga estratehiya sa pamamahala nito. Ang perimenopause ay isang yugto ng paglipat na nangyayari bago ang menopause at maaaring tumagal mula 1 hanggang 2 taon o hanggang 5 hanggang 7 taon depende sa bawat babae. May ilang tao na nakararanas ng matinding pagbabago ng mood dulot ng mga pagbabago sa hormone. Maaaring makaranas ng hot flushes na dumarating at nawawala. Maaaring magkaroon ng impeksyon sa ihi ang mga kababaihan. Maaari ring magkaroon ng mga kaugnay na hormonal disorder, bagong tuklas na problema sa thyroid, at ang pagdagdag ng timbang ay isa pang alalahanin na madalas lumalabas sa panahong ito. Maraming mga problema o halos lahat ng mga ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng tamang pagbabago ng pamumuhay. Kapag sinabi kong pagbabago ng pamumuhay, ang una kong tinutukoy ay ang tamang pagkain. Kaya mahalaga ang pagkain ng balanseng, masustansya at malusog na pagkain, at mas mahalaga pa ang pag-iwas sa ilang mga pagkain tulad ng mga processed food, mga pagkaing masyadong mamantika, masyadong maanghang, at mga pagkaing maraming preservatives. Kaya isinasama natin sa ating pagkain ang maraming bagong lutong pagkain, maraming gulay at prutas. Kaya inire-rekomenda kong kumain ng prutas kahit isang buong prutas bawat araw na maaaring lokal at ayon sa panahon. Maaari ka ring magdagdag ng maraming buto at mani na nagbibigay ng mahahalagang fatty acids at phytoestrogens. Yung mga whole grains at legumes ay magagandang mapagkukunan din ng phytoestrogens at nakakatulong ang mga ito. Mahalaga rin ang pagbawas ng asukal at asin sa pagkain. Napakahalaga rin ang oras ng pagkain. Kaya siguraduhin kumain sa tamang oras, lalo na sa hapunan. Kung maaga kang maghapunan, napakaganda niyan. Ang mga late night dinner ang pinakamasamang sanhi, maniwala ka. Ang pangalawang bagay na gusto kong bigyang pansin ng lahat ay ang pisikal na aktibidad, ang bahagi ng ehersisyo. Ang pagiging aktibo araw-araw bilang bahagi ng iyong routine ay isang mahalagang bagay. At pangalawa, isama ang anumang uri ng ehersisyo sa iyong araw-araw na routine. Ang ehersisyo ay maaaring kabilang ang cardio, bahagi nito, stretching at flexibility tulad ng yoga at pilates, at strength training. Ang pagbubuhat ng mga magagaan na weights sa gym ay malaking tulong, lalo na sa perimenopause at menopause, dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng muscle mass at pagpapanatili ng bone mineral density. At ang ikatlong bahagi ay ang pagsunod sa magandang routine, pagtulog sa tamang oras, pagbibigay sa sarili ng 6 hanggang 8 oras ng maayos na tulog sa gabi at hindi lang basta pag-idlip sa araw. Kasabay nito, kung maisasama natin ang mga estratehiya sa pamamahala upang mabawasan ang panganib ng stress mula sa ating pagkain at sa ating buhay, magiging maganda iyon. Ang stress ay parang laging naroroon saan man ngayon. Ngunit maaaring mapamahalaan ang stress sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa sarili. Mas maayos na pamamahala ng oras at marahil kaunting yoga o meditasyon. Talagang epektibo iyon. Kaya tuwing nakakaramdam ka ng anumang uri ng pagkabahala sa iyong mood, sa iyong kalusugan, kapag mababa ang iyong pakiramdam, kapag matamlay ka at pakiramdam mo na hindi ka ikaw, iyon ang panahon na dapat mong suriin ang iyong routine, ang iyong pagkain at ang iyong ehersisyo. At kung hindi pa rin gumagana ang lahat ng ito, pati na rin ang iyong tulog, at kung hindi pa rin gumagana ang lahat ng ito, magpunta ka sa iyong gynecologist, magpunta ka sa iyong healthcare provider at humingi ng tulong. Salamat!